Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na dyan with evidence. Ito ang balita, kabibig. Goodbye, it's showtime na nga ba itong si Vice Ganda? Marami kasing mga solid viewers, di umano nila, ang nakapansin na hindi pa rin nagpapakita si Vice Ganda. Parang nabalitaan nila na pinapa-leave muna si Vice Ganda. Hindi leave, sabi iba, 30-day suspension. Ang tanong, babalik pa ba si Vice Ganda sa It's Showtime? Bumaba daw ang online viewers ng It's Showtime. Pero ang napansin ng mga netizen, happy daw ang It's Showtime na parang walang negative at toxicity na mga jokes. Parang bumalik noong sa dati na wala pa si Vice Ganda. Mas na-appreciate daw ng mga online viewers yung hosting ni na Ann Curtis, ni na Vong Navarro at ibang mga Showtime host na parang hindi sila sinasapawan, hindi sila pinapahiya at ininsulto ni Vice Ganda. Parang hindi nami-miss ng mga netizen si Vice Ganda. Parang biglang nagpositibo daw ang aura ng Showtime. Nako! Paano yan, Vice Ganda? Parang hindi kayata na-miss ng mga tao. Well, hindi natin alam. Baka yung iba hindi pa nanood muli kasi wala si Vice Ganda. Kasi bumaba talaga ang viewership ng It's Showtime. Kung bumaba ito, it will affect ads, it will affect sponsors na posibleng mag-back out kasi hindi na masyadong in sa mga netizen. Posible din, epekto ito sa ginawa ni Vice Ganda. Kasi hindi natin alam, may mga DDS supporters na noon nanonood ng It's Showtime. My friend ako sa ibang bansa, si Miss Yu. Hello Miss Yu, kung nanood ka. Si Miss Yu kasi, mahilig talaga siya sa It's Showtime. At love na love niya si Vice Ganda. Pero ngayon, hindi na siya nanonood. Itong si Miss Yu ay taga Davao. So it means, Duterte supporters talaga ito. Pero nung nakita niya ang ginawa ni Vice Ganda, mockingly, Pangulong Rodrigo Duterte, ay nako, live na siya sa It's Showtime. Sabi niya, manood pa ako ng Tawag ng Tanghalan, pero ngayon daw hindi na siya manood. Talagang iwan Vice Ganda. Sabi din niya, mas maganda no, na na-highlight sina Ann, sina Vong, sina Vong Navarro, Jong Hilario, kasi mas nabi-build up yung pagiging host nila. Oh! So it means hindi na importante si Vice Ganda sa It's Showtime. Tapos na ba ang kanyang panahon ng magrenarinahan sa It's Showtime? Yun ang mga katanungan ng mga netizen. Sabi dito ng isang netizen ba na, baka gusto lang protektahan ng network ang kanilang reputasyon. Kasi until now, pinag-uusapan pa rin ito. Sabi na iba, ay nako, itong mga vloggers na ito, ginawang content si Vice. At okay lang. Because Vice Ganda, sino ba ang ginawang content niya para pagtawanan? Hamakin, kutyain. Di ba mga politiko? Di ba? May mga ano din, mga tawag dito, mga mahihirap. Lalo na yung mga participants or contestants ng It's Showtime. Grabe siya makapag-bash dyan, di ba? Sabi pa dito na parang nahihirapan ang ABS-CBN kung paano pabalikin si Vice Ganda. Sabi dito nabasa ko in a stunning turn of events following last week controversial concert joke poking fun at former President Duterte, ABS-CBN has reportedly imposed an internal ban on Vice Ganda. Internal ban. The development has rocked the entertainment industry, escalating concerns over artistic freedom, network liability, and career sustainability. Oh, pala, nangyari. Many have laughed against the joke of Vice Ganda, pero marami din ang na-offend, and particularly yung mga supporters ni Pangulong Duterte. According to multiple industry insiders,
binawalan si Vice Ganda na appearances ni Vice Ganda sa TV, radio, at digital. Bawal talaga. So pati, it's showtime. Bawal si Vice Ganda. Diba? Sabi nga ni Direk Daryl Yap, kasi marami ang nagtanong, Direk Daryl Yap, ano ba ang iyong reaksyon hinggil dito? I don't know kung friends ba si Vice Ganda at Direk Daryl Yap. Parang hindi sila friends. Kakamping, tapos ni Marcos supporters, parang hindi sila friends. Then si Daryl Yap, supporter din ito ni na VP Sara. So ito ang sabi ni Direk Daryl Yap. I'm sorry if mali ako ha. Maraming nag-uudyok sa akin na magsalita patungkol sa performance ni Vice Ganda sa concert nila ni Miss Regine Velasquez. Kaya minabuti ko ng panoorin. Kasi parang pinahira ng chili oil ang singit ng mga nakapaligid sa akin at gusto akong mag-react. 2 points ang reaction ni Direk Daryl Yap. First point, as a writer, a director, a performance creative, hindi ako na-offend sa material. Hindi ako natatawa, pero hindi ako na-offend. Kasi yun ang brand ng humor niya. Maaring ayaw mo, pero kasi hindi para sa iyo yon. Malinaw ang purpose noon at dahil lumaki na, tagumpay sila. Oh! So may purpose pala yun. Malinaw ang purpose noon at dahil lumaki na, tagumpay sila. Oh, so there's a story behind the joke of Vice Ganda. So merong gusto nilang tawag ito, palabasin sa joke ni Vice Ganda kasi tagumpay sila. Well, Direk Daryl Yap is a writer, a director, performance creative. So alam niya kung ano ang posibleng kahinatnan nito. Second, ito ang second point ni Direk Daryl Yap. Sa palagay ko, ito yung nagmamatter. Kasi di ba majority ng mga pinks ay fact checkers at panggap na honest at laging nasa tama? Mali itong free trip to The Hague by the ICC. Bakit? Kasi hindi naman pera ng ICC ang ginamit sa trip na yon. Pera ng Pilipino. Itong mga pinklawans at BBMs na sinasabi niya ang umayos ng trip to The Hague. So free yun by the Filipino people. Oh! Yun pala ang kabubuhan. Di ba? Nag-joke-joke sila pero biglang balik sa kanila yung joke. Di ba? Yung bansa natin ang joke, ginastusan at nagsuko ng matandang may sakit para lang may mapagtawanan. At yun ang nakakatawa. Ang galing ni Direk Daryl Yap, no? Naintindihan niyo, kabibig? First point ni Direk Daryl Yap, hindi nakakatawa, hindi nakaka-offend kasi karon talaga ang humor ni Vice Ganda. Wala tayong magagawa, pero success sila. Success si Vice Ganda na talagang kinagat ng tao. Depende kung galit, happy yung tao, may mga supporters, may mga galit na negative or positive, still publicity. Pangalawa, ang mali sa joke, yung jet ski, free trip to The Hague by the USA, by the ICC, maling-mali. Sabi ni Direk Daryl, kasi ang ICC never give us money. Our government send PRRD to ICC using Filipino money. Diba? Kita nyo? Pera ng taong bayan ang ginamit para kidnapin, ilagay si Pangulong Duterte sa ICC. So, sino ang alkanse? Ang mga Pilipino. So, yun. Ang bansa natin ang naging malaking joke. Diba? So, pinagtatawan na ni Vice Ganda ang bansa natin. Diba? Ginastusan at nagsuko ng matandang may sakit para lang mapagtawanan. At yun ang nakakatawa. Ang bansa natin. Ang gobyerno natin. So, yun ang point ni Direk Daryl Yap.
Diba? Ang talino ni Direk Daryl Yap, no? Talagang pinag-isipan niya, hindi yung basta banat ng banat lang, which is reality talaga ang sinabi ni Direk Daryl Yap. Tandaan natin, it is never correct to make fun of others' misfortune. After all, there's a day of reckoning. Ito pa. Deadma ako sinabi ni Visceral, wala di para patulan, di para nasaktan. Siya naman na magdadala noon sa kaganon banding ng joke niya, walang bago. It's about the hake and the ICC line phrase, not the jet ski joke, sabi ni Kenneth C. It was a joke, but it did not make me laugh. It made me sad because making fun of others' misfortune is not funny. Ito pa, wala namang nakakatawa sa joke niya o hindi lang talaga ako natatawa sa ganoong joke. Hindi kasi ako natutuwa sa misfortune ng iba. Kung babasahin mabuti yung script, it is like it is more of a protest than a joke. Pasaring kumbaga, pero sino ba pinasasaringan niya? It was not the DDS who decided that trip to The Hague. Who is in the position right now? Sana kasi kung concert or comedy stand, wag haluan ng politics para maging wholesome. Yun na lamang ang 2 cents ko sa issue from Avery Heart. Diba? So yun, kabibig. Ano ang iyong reaction? Lalo na itong mga fact checkers, itong mga BBMs, pero hindi na fact check yung joke ni Vice Ganda na balik pala sa kanila. Kasi pera ng bansa ang ginamit para mapakidnap or mapakulong si Pang Duterte sa ICC. Diba? So it's a realization, slapping realization, mga kabibig. Yun po kabibig ng ating latest debak-lebak for today. Totoong kayang si Vice Ganda ay goodbye na sa It's Showtime? Nako. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.